Good day! So for today's video, i-perform natin yung peer-to-peer networking na kung saan gagawa tayo ng local area network, connected yung mga devices na meron sa atin with the use of or with the help of a router. So ano nga ba yung peer-to-peer network? So peer-to-peer network is a decentralized network architecture where each computer or peers, kung tawagin natin, act as both client and server. So it directly share resources and services with other peers without the need for a central server. So yun yung function ng peer-to-peer network. Hindi na natin kailangan ng server to share resources dun sa ating or dun sa ibang devices connected to our network. So ano ba yung mga characteristic nito? So one of the characteristic ng peer-to-peer network is a decentralization na kung saan there is no central server manages the network. Okay? Resources are distributed across all peers. So yun yung isang characteristic niya. Pangalawa, resource sharing. So yung bawat peers have the capability to share the resources like files, printers, storage, bandwidth, and processing power. Pangatlo, flexibility. So, peer-to-peer or P2P networks can be simple to set up and manage with access control by sharing permission on individual computers. Okay? So, yung flexibility, lahat ng computers or devices connected to the device, they have the capability, okay, na bigyan ng permission to share the resources dun sa other peers or computers connected to it. Pang-apat, scalability. So, P2P networks can be relatively easy to scale by adding more peers. So, kung pwede kang mag-connect lang ng other devices na wala ka nang iniintindi pa, just all you need to do is to connect that other devices dun sa network nyo. Okay? So, paano nga ba mag-work itong peer-to-peer na to? So, peer-to-peer networks, when a peer wants to access a resources, okay, it can directly connect to the peer that possesses that resource and request it. So, for example, si PC1 ay may printer, si PC2 ay makikiprint. So, pwede siya mag-request ng permission kay PC1 para makapag-print siya dun sa resources na yon. So, another example, if one computer daw wants to print a document on a printer, so the first computer can access the printer directly rather than sending the print job through a central server before itong ma-print. Okay? So, ano nga ba advantage ng P2P network? So, una nga dito, decentralization, makes the network more resilient to failures and censorship. Pangalawa dito ay resource utilization. Okay, efficiently uses available resources as all peers can contribute. Okay, cost-effective, that can be cheaper to set up and maintain compared to traditional client-server network, especially in a smaller environment. Kasi dito hindi mo na kailangan ng server, OS pa lang, daang libo na. Okay? Next is direct communication, which is more faster, and of course, more direct communication between peers within the network. Okay? So, of course, aside from having advantages, meron din tayong disadvantage. So, una dito, security risk. Dahil it can be more vulnerable to security threats due to the lack of central control. Since lahat sila ay pwedeng mag-share, they have all the authorities, so walang nagmo-manage when it comes to security. Walang server or walang computer sa kanila na magmo-manage sa lahat na yon para ma-secure yung lahat ng resources nila within the network. Pangalawa, performance issue. So, performance can degrade if many peers are accessing resources simultaneously, especially if they are not properly configured. So, yun yung mga nagiging problema. So, nagiging mabagal. Okay? So, data management, locating specific files can be challenging as they are distributed across multiple peers. Okay? Pero, kung kaya mo namang i-manage, bakit hindi? Diba? Vulnerability to DDoS attacks. Of course, peer-to-peer networks can be targeted by DDoS attacks where multiple system flood the network with traffic. So, yung pagre-request, Okay. So, example ng peer-to-peer application natin, file sharing, blockchain technology, collaboration tool, of course, gaming. Okay? So, paano ba natin ma-perform yung peer-to-peer network? So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan natin ng devices, of course, a router, para ma-create tayo ng network. So, I have here a router na TP-Link na kung saan ito gagamitin ko para i-connect natin yung PC within the network. Okay? So, paano natin i-perform yan? Of course, the first thing you need to do is to reset the router. Okay? Kasi may mga configuration yan, hindi natin alam. So, we need to reset para ma-reset sa factory settings niya.
So, once na ma-reset natin siya, nandito sa may likod, katabi ng saksakan ng mga RJ45 dito, yung color orange, meron maliit na button dito. Click mo lang yan ng mga 10 seconds. Once na namatay yung ilaw dito sa router, okay, okay na yun, goods na yun. Okay, after mong ma-reset, syempre, kailangan mong kumonek sa router. Paano kang kukonek sa router? So, tingnan mo yung ilalim ng router, may makikita ka dito na SSID na pangalan, kung saan ka kukonek, and at the same time, meron siyang password. Okay? So, kailangan lang natin hanapin sa ating network, ano? Yung mismong pangalan. So, ang pangalan niya ay TP-Link F540. So, hanapin natin. Ayun. Then, i-connect natin. Okay? Kung merong password yan, hihingan tayo ng password kung first time ka lang na kukonek sa router. Pero kapag nakakonect ka na, ng minsan, mare-recognize niya yun. Ano? So, hindi mo na kailangan pang mag-input ng password. Pero yung password niya, nandito lang din sa baba. Okay? So, check natin. Tingnan natin kung connected na. So, ayan. So, connected na tayo ngayon. Now, paano nating malalaman ngayon kung aside from this, kung paano tayo, kung connected na ba tayo o hindi sa network? Okay? So, we need to perform ipconfig. Okay? So, punta tayo sa command prompt. So, paano tayo pupunta sa command prompt? O, pwede tayo dito sa may window tile, type natin yung CMD. Okay, right-click natin, then run as administrator. Okay, ito yung isang way. Okay, or another one, press mo lang yung Windows R para open yung run command, then type mo lang yung CMD, enter. Same lang din yung kalalabasan nito. Okay? So, i-type natin yung ipconfig. Ibig sabihin, ilalabas niya lahat ng IP configuration within your computer. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, meron tayong 0.100 na IP address. Okay, we have a private network of 192.168.0.100 with the subnet mask of 255.255. So, ito yung default gateway natin. Ito yung IP address ng router. Okay? So, ibig sabihin, connected na nga tayo dito. Okay? Next, ano ang kailangan pa natin gawin kapag alam natin connected? Of course, kailangan natin i-configure yung ating advanced sharing settings, both devices at the same time. Pwede rin nating i-configure yung firewall na kung saan i-allow natin yung mga application na gagamitin natin para ma-connect ka nang walang problema. And at the same time, yung services at MSC. Okay, so paano ba tayo pupunta? So, pwede ka dito pumunta, right-click mo, Network and Internet Settings. Okay, punta ka sa Advanced Network Settings. Ayan, click mo lang. Then, Advanced Sharing Settings, i-click mo. Then, makikita mo dito yung different network profiles na meron ka. We have private, public, and all networks. So, lahat na yan, maliban dito sa password, ay i-on nyo lang. Okay? Network discovery, file printer sharing, network discovery, file and printer sharing, public folder sharing, file sharing connections. Yung password lang po yung i-off nyo. Okay? Next, after nito, pupunta tayo sa firewall. Okay? So, pupunta tayo ngayon sa firewall. Back tayo. Ayan, pumunta tayo ng Windows Firewall. Makikita natin yung Windows Firewall. Tapos, hanapin natin yung allow app on or allow app through firewall. Okay? So, ayan. So, click natin change settings. Hanapin lang natin yung file. Ayan, printer sharing. Dapat naka-on. Okay, so yung network discovery dapat naka-on. Okay. So, net login, on na rin natin yan. Okay, after nito, so yung remote, hindi naman natin kailangan yung remote. Pero may remote siya. Wala naman, hindi natin kailangan yung remote. So, Windows Firewall, asan ka na? Firewall Management. Check din natin yan. Then yung may compatibility. Tingnan natin parehas siya. Para talaga nasa server ka. Para wala ka na babaguhin. Stock server ka naman. So, okay. So, naka-allow. Then, okay mo lang siya. Okay, next. Windows R tayo. Punta tayo ng services at MSC. Okay, so meron tayong i-automatic lang dito. Press natin yung F. Function, provider host. Make sure na naka-automatic and publication. And at the same time, dapat yung SSDP
ay naka-on. So, para sa matong SSDP na to. Okay? So, ano ba yung magiging function ni SSDP? So, si SSDP, it stands for Simple Service Discovery Protocol na kung saan it is a protocol or network protocol na ginagamit natin for discovering devices and services within a local area network or within the local network. Okay? So, dapat naka-automatic siya. So, make sure lang na both PC or kung ilan man yung PC na yan, lahat ng PC ay ganun yung setup or configuration na gagawin natin. Now, after we're done doing that, of course, kailangan natin mapasok yung router. Diba? We have two ways ulit kung paano natin mapapasok yung router. Yung first is pumunta tayo ulit sa ilalim ng router. Hanapin natin dito yung default access which is the http://tp-link wifi.net. Okay? So, type natin. Punta tayo sa browser natin. So, yan. Browser. Lagay natin dito yung cursor, search bar, and then type natin yung http://. Ayan. So, nagamit ko na kasi, kaya nandiyan na siya, nakasave na siya. Okay, click ko lang siya, makikita nyo to. Okay, create login password. So, medyo iba to ng konti dun sa mga typical na TP-Link kasi yung sa TP-Link, admin, password ka agad. So, dito, password na kaagad. Naka-automatic na kaagad sa admin yata ito. Ano? So, maglagay tayo ng password. At least, sabi dito, 6 to 32 characters. So, minimum of 6 characters. So, lagay na lang natin to. Ayan. Ayun daw. Arte, ano? Mag-contain to ng number. So, ayan. Lagyan natin ng number. So, ayan. Wala na siyang kumbaga, error. Tama na, na-meet na natin yung, yung requirements niya sa paggawa ng password. So, start lang natin siya. Ayan. So, once na may start natin, papasok tayo sa interface ng router. Para sa interface ng router. So, wala na tayong ibang gagawin maliban dun sa network, wireless, at sa DHCP. Hindi gagalawin natin dito. The rest, hindi natin gagalawin. Okay? So, under the network, dito natin makikita sa LAN yung IP address ng router which is the default gateway. So, kailangan natin baguhin ito. Okay? Yung third octet natin, gawin natin yung birthday nyo. Okay? And then, yung last octet ay 254. So, bakit ganyan ang setup? Kasi nga naman, doon sa DHCP, may ranges tayo. So, to avoid hassle, syempre, alam naman natin, ilayo mo lang, okay na. Pwede naman. So, siguraduhin na natin na walang magiging problema. Idulo na natin yung IP address ng router para 253 pababa magamit natin. So, of course, kailangan natin itong i-save. Ano? So, medyo matagal lang mag-save ng configuration nito. Okay? Pero once na ma-save to at nag-take effect na yung changes na ginawa natin, okay, malalag out tayo and then kailangan lang natin ulit na mag-login dito sa router. Okay, so let's wait lang, at medyo matagal yung pagre-reboot niya. Para mag-take effect lang lahat yung changes na ginawa natin sa kanya kanina. So, let's wait. %, 29, 30. So, ulitin ko po, once na matapos ang rebooting ng router, malalag out tayo. So, kukonect lang po tayo ulit. Okay? Okay, fast forward na po natin para mabilis tayo. Okay, ayan. So, 100% na po. So, hintayin lang natin siya malag out tayo. Ayan. Medyo mabagal pa rin. So, once na mag-take effect yung configuration na ginawa natin, automatically masa-sign out tayo. Ayan. So, nakita nyo, na-sign out tayo at makikita nyo dito sa address bar na nabago na yung IP address or default gateway ng ating router, which is 20.254. So, ngayon, of course, kailangan lang natin siyang i-enter. Sir, bakit 25? Iba na ngayon yan. Instead na HTTP link, ay HTTP TP-Link Wi-Fi.net. Yes. Ito yung pangalawang way kung paano tayo makakonect sa router using the default gateway itself.
Okay? So, yung isa, yung http://tplink-wifi.net. Okay? Yung pangalawa naman, by using the default gateway itself para mapasok natin yung interface. Eh sir, paano kung malalaman yung default gateway? Hindi ko naman alam. Ano? So, ano ba yung way paano mo malalaman ito at makikita? Kung saan mo makikita? So, the first thing you need to do is pumunta, of course, dun sa CMD, command prompt. Okay? So, once na sa command prompt ka, IP config lang po. Okay, so makikita natin dito, ito yung default gateway natin. Sir, wait! Bakit mali? Bakit 100 siya? Saan ba ako nakakonect? Okay? So, kung mapapansin nyo, na-disconnect ako, tama. Ayan. Na-disconnect ako, automatically, connect ako sa ibang network, kaya 100. Supposed to be dapat hindi. So, balik tayo ulit kay F50, F540, connect tayo. So, at least nakita nyo na kaagad na hindi kayo sa network kasi 20 yung IP address na 254, di ba? Okay. So, ngayon, nakakonect na tayo. I-try ngayon natin ngayon mag-IP config. So, kung mapapansin nyo, ito na po ulit yan. Ayan. Ito na yung pinakatama natin na network kung saan tayo dapat mag-join. Okay. So, i-close lang natin to. Pasukin na natin. Enter natin yung password. Okay. So, after na natin mabago yung IP address ng ating router or yung default gateway na tinatawag natin, ang susunod nating babaguhin ay yung DHCP natin. Okay? So, ang papalitan natin dito yung ranges niya. So, instead na 100 and 199, gagawin natin start ay 1, and then yung ating end ay 10. Okay? So, meaning to say, 1 to 10 yung IP address na ibabato sa lahat ng devices na kukonect dito. So, una-unahan lang yan. Kung sino unang kukonect sa network, yun yung bibigyan niya ng IP address. Okay? So, huwag natin kakalimutang i-save. Then, para ma-check natin, okay, kung nagbago ba siya or nag-take effect ba yung configuration na ginawa natin sa DHCP settings natin, so pumunta tayo ng CMD. Okay? Then, i-type natin yung IP config para ma-check natin kung nag-take effect. So, kung mapapansin nyo, yung third octet ito pa rin, pero yung last octet hindi na nakuha yung 1 to 10. So, ano yung gagawin natin kapag hindi nag-take effect agad yung settings na ginawa natin? So, all we need to do is pumunta tayo ng File Explorer. Okay, and then Network Properties. Okay? Punta tayo ng Advanced or Change Adapter Settings rather. I-disable natin yung Wi-Fi natin. Okay? And enable natin. Now, kung ang gamit natin ay desktop which is connected by wired connection, so syempre, ang i-disable, enable natin ay itong Ethernet natin. Okay? Para sa LAN. So, double check lang natin kung nakakonect tayo doon sa network natin since tayo ay nag-log out. Okay? Nag-enable, disable. So, kung mapapansin nyo dito, hindi tayo nakakonect. So, i-connect natin siya ulit. Okay? So, once connected tayo, so, check natin. So, huwag nyo kakalimutan i-check. So, once connected tayo dun sa router natin, balik tayo dun sa CMD. Yan, close na natin lahat yan. So, balik tayo sa CMD. Okay, Windows R, enter lang natin yung CMD, IP config. Oops, mali. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nagbago na siya. Okay, so nakuha natin yung 1.1, and then yung mga susunod na devices sa kukonect sa network natin ay magiging 2 at saka magiging 3, 4 hanggang 10. Okay, take note lang na yung IP address natin dapat hindi magkakamukha. So, pag dynamic yung IP addressing natin, hindi siya magkakaroon ng chance na magkamukha-mukha. Okay? Dahil hindi niya ina-allow yung magkakamukhang IP address because IP address are unique. Or IP address is unique to each device connected to a network. That's why hindi siya magkakaroon ng chance para magkaroon ng duplication. Now, so ang gagawin natin, ito try natin i-connect yung aking iPad para bigyan siya ng IP address. So, makikita natin dito yung IP address. So, let's wait lang. Try to refresh. Ayan. Kukonek ako, mabibigyan ako ng IP address nito. Okay, so 200
Ayan, so tingnan natin kung kukonek yung iPad. Okay, incorrect password daw. Okay, so 82992002. Ayan, so since connected na yung ating tablet, so double check natin dito kung may naka-connect ba. Yung kung mapapansin nyo, meron tayong iPad na naka-connect. Ang IP address niya 2 kasi nga pangalawa siya na connect na device doon sa network. So una-unahan lang yung kung sino unang makakonect, yun ang bibigyan ng IP address. Sunod-sunod din naman yung pagbibigay niya ng IP address. Now, ngayon i-perform naman natin yung ping. So yung ping natin ay i-perform natin. Tingnan natin kung nagko-communicate ba sila within the network o nakikita ba sila within the network. So type lang natin yung ping 192.168.20.2. Okay? So kung mapapansin nyo, once na nag-reply yan, ibig sabihin, nakikita sila sa network at nagkakaroon sila ng communication nung other devices na i-connect ko dito. After natin ma-perform ang dynamic IP addressing, ang isusunod natin ngayon ay gagawa tayo ng folder na share natin within the network. So the first thing we need to do is right-click the desktop and create or new folder. Pangalanan natin siya ng PC1 shared. Okay? So once na makagawa tayo ng folder, right-click natin dito sa may folder na to, properties. Pumunta tayo sa sharing tab. Okay, right here sa sharing tab, click natin yung share. Make sure lang na yung everyone ay na-select natin at na-add natin. Then the permission level is read and write. Afterwards, i-share lang natin to and then done. Okay? Next, advanced sharing settings, share natin yung folder. Permission, then dapat naka-allow siya lahat. Okay? Yung permission level niya. For everyone, dapat naka-allow lahat. Yung full control, yung change, o sa read. After that, apply. Okay. Apply. Okay. Then, punta tayo ng security. Ayan, siguraduhin lang natin na lahat ito ay naka-check kay everyone. Okay? So, after nito, gagawa tayo ng folder dito. So, dapat ay makikita ito nung ibang computer or nung other devices na connected sa network. So, gumawa tayo dito ng new folder. Hello. Congrats sa'yo. Okay, so after natin makagawa ng folder na i-share natin within the network, so ngayon, pupunta tayo sa isang device natin na kung saan maglalagay tayo dito ng another folder. Sasagutin natin yung sinabi niya rito. Hello, congrats sa'yo. So, sasagutin natin siya. Okay, so gagawa din ako ng folder. Ayan, kung mapapansin nyo, refresh lang kayo dito. Meron akong ginawang folder. Okay, so ilalagay ko dito, salamat po. Okay, salamat po. So, i-refresh yan. Kung mapapansin nyo, automatically nagbago siya. So, ibig sabihin, nakapag-share tayo ng folder, nakita ng other devices yung sinare natin folder within the network, nag-response sa atin. So, kung mapapansin nyo, dito sa part na to, naka-read and write tayo. Okay? So, kapag read and write, pwede ko siyang purahin. Okay? Now, gagawa ako ulit ng folder dito. Ayan. So, kapag na-refresh ko, meron tayo ulit na folder. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ito-try naman natin yung hindi naka-read and write. So, tapos na tayo i-perform yung pag-share ng folder with the permission level na read and write. So, napansin nyo kapag read and write, lahat ng i-share mong files, pwede mag-modify, pwede siya mag-save ng file din doon. Okay, pwede niyang burahin. Basta any modification, pwede niyang gawin under permission level na read and write. Ngayon naman, ang gagawin naman natin ngayon is yung read lang. So, ibig sabihin, kabaliktaran to ng read and write, kapag sinabing read, lahat ng i-share mong files within the network ay pwede lang basahin or for viewing only. So, tara, perform natin. Tingnan natin. Okay, so click natin itong folder, File Explorer. Okay, then punta tayo sa network. Automatically, makikita natin yung computers or any devices connected within our network. Okay, so i-click lang natin siya. Double-click natin. So, makikita niyo dito yung ginawa kong folder. Ang sabi dito, hindi mo modify. So, tingnan nga natin. So, under sa hindi mo modify na folder, meron pa rito isang folder. So, gusto kong gawin, i-rename ko tong folder na to.
or burahin ko tong folder na to. Okay, so try natin. Okay, rename natin siya. Talaga ba? Okay, so as you can see, ginawa natin, minodify natin, pero sabi dito folder access denied. You don't have, or you need permission to perform this action. So you don't have any permission para i-perform any action of modification within this folder. Okay, so nakita niyo na yung difference sa dalawa? Okay, so kapag mag-share kayo ng files, if you want yung files nyo ay ma-modify or makapag-add sa folder na sinare nyo, then read and write ang permission level natin. Kapag ang gusto mo lang, i-share mo lang yung files within the network, gusto mo lang ipakita sa kanila without modification, then baguhin mo yung permission level ng folder na yon na i-share mo sa kanila at ang gamitin mo ay yung read lang. Okay? So, I hope you learned something today sa ating video na to. Hanggang sa mga susunod na video, paalam!